Breaking news, Philippine Coast Guard namataan umano ang 3 barkong pandigma ng People Liberation Army sa Bao de Masilok. Philippine Coast Guard patuloy ang pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa Bao de Masilok. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na magbibigay ng cash incentives sa lahat ng senior citizen na edad 80 hanggang 90 pataas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisa na natin ito. Trupang Ilonggo, please subscribe and like and share. Kumpirma umano ng Philippine Coast Guard nito lamang Martes ang presensya ng mga barkong pandigma ng China sa paligid ng Bao de Masilok sa Scarborough Shoal. Sinabi umano ni Commodore G. Tarilla, tagapagsalita umano ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, sa huling misyon ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources na monitor nila umano ang presensya ng 3 barkong pandigma ng People Liberation Army Navy sa paligid ng Bao de Masilok. Gayunpaman, sinabi ni Tarilla na ang mga barkong pandigma na ito ay napanatili ang layo na higit sa 20 nautical miles ang layo mula sa Bao de Masilok. Mas lalo na ngayon nagiging agresibo umano ang mga aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, lalo na umano sa Bao de Masilok na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pilit inaangkin umano ng China na kanila umano ito teritoryo. Mga nakaraang buwan lamang noong January ay hinaras umano ang mga mangingisdang Pilipino na nanghuhuli umano ng mga yaman dagat. At ayon pa nga dito, ipinabalik umano ng China Coast Guard ang mga nahuling mga yaman dagat ng ating mga mangingisdang Pilipino kahit ito ay nasa loob ng ating mga teritoryo. At nasundan pa nga umano ang mga insidente ngayon na inutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatrolya ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard sa Bao de Masilok kung saan nangingisda umano ang mga mangingisdang Pilipino at para umano maprotektahan sa anumang bansa na magharas umano sa mga mangingisdang Pilipino. Hinarangan umano ng mga barko ng China at mga militia vessel ang barko ng ating Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Subalit umano, hindi umano umatras ang mga barko ng Bureau of Fisheries. Patuloy ito sa misyon at yun pa nga dito, nakapaghatid pa umano ng mga tulong, subsidy oil at mga pagkain ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa mga mangingisdang Pilipino. Bakit ba kasi ganito ang bansang China? Halos mga kalapit nitong bansa ay kaaway ng bansang China dahil sa mga strategy nito na pag-aangkin sa ilan sa mga teritoryo na mga kalapit nitong bansa. Ang Bao de Masilok ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pilit umano inaangkin ng China na kanila umano ito teritoryo. Subalit ito ay pinanalo na umano ng Pilipinas sa arbitral ruling o The Hague na noong 2016 na ito ay patunay na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Subalit hindi umano ito matanggap ng China na pilit umano nito inaangkin pa rin na kanila umano ito teritoryo kahit napakalayo umano sa kanilang mga teritoryo, ngunit napakalapit umano ito sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy ang pagpapatrolya ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang ating Philippine Coast Guard ayon sa utos ng ating mahal na Pangulo para mapangalagaan umano ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, mas marami na umano nangingisda ngayon sa West Philippine Sea, hindi tulad ng dati. Dahil sa ngayon, pinoprotektahan ng umano ng Philippine Coast Guard at ng ating Bureau of Fisheries ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kaya ngayon, dumadami na umano sila doon sa Bao de Masilok. Ayon pa nga umano kay G. Tarilla, tagapagsalita umano sa West Philippine Sea, ang malagang tandaan umano natin ang nasa loob ng Bao de Masilok ay ang 12 nautical miles. Mayroon tayong territorial sovereignty sa mga katubigan. Ito ay sabi ni Tarilla, isang pampublikong press briefing. Kaya ang mga barkong pandigma ng China na ito ay palaging paninindigan na sila ay nasa labas ng 12 nautical miles. Sa kabila umano nang hindi nakakalapit ang mga barko ng People Liberation Army Navy sa territorial sea ng Pilipinas, nabi niya na monitor pa rin ng Bureau of Fisheries vessel ang presensya ng isang Chinese Navy helicopter na lumipad umano sa ibabaw ng tubig ng Bao de Masilok. Ang ginagawa umano ng mga barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at iba pang mga Filipino fishing vessel ay sinusubukan nilang alamin kung saan lumipad ang helikopter na una. Naisip namin na galing ito sa barko ng China Coast Guard.
Anya, ito ay isang helicopter na kulay gray na nakita at may mga Chinese marking sa gilid nito kapag isinalin ay nangangahulugan na Chinese Navy. Ito umano ang unang pagkakataon na nakita kami na ganitong uri na sasakyan panghimpapawid sa lugar ng Bao de Masilok ayon umano kay G. Tarilla. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo sa pagpapadala ng mga barko ng China sa Bao de Masilok na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas at sa iba pang mga balita. Good news po ito mga kababayan sa lahat po ng mga senior citizen natin. Iti pataas mga kababayan, ito po ang napakagandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa ating mga senior citizen. So ito po mga kababayan ang patunay na talagang mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino, lalo na ang ating mga senior citizen. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito. Ipinasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagbibigay ng mga incentive sa mga senior citizen na may edad na 80 pataas. At ayon pa nga dito, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80 at 90 na taong gulang. Ang Senate Bill na number 2028 at House Bill na number 7535 na tinatawag umano na granting benefits to the Filipino. At ayon pa dito, nilagdaan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11982 o ang Amendment to the Sanitarians Act of 2016 na nagbibigay ng karagdagang cash incentives sa mga octogenarians at nonagarians o mga taong may edad na 80 hanggang 95 na taon. Ang mga batas na ito ay naglalayong magbigay ng tulong at benepisyo sa mga senior citizen na may advanced na edad. Ito ay isang hakbang para maipakita at pagkilala at pag-alaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. At ayon pa nga dito, sa ilalim ng panukalang batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga senior citizen na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 na taong gulang ay bibigyan ng cash incentive nagkakahalaga umano ng 10,000. Samantala ang mga senior citizen naman na aabot naman sa edad na 100 makakatanggap umano ng cash incentive na nagkakahalaga 100,000. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? At makukuminto mo sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Grabe ito mga kababayan. Good news po ito sa lahat ng mga senior citizen na may edad po 80 hanggang 90 pataas. Ang pinakaganda dito mga kababayan ay kapag umabot ka ng 100 ay aabot din sa 100,000 ang cash incentive na makukuha umano ng senior citizen. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pakikinig sa mga latest video natin. Maraming salamat po at hanggang dito na lang.